Happy Fiesta kanatong tanan. Palakpakan nato ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Mga kaigsunan, kerong adlaw mao man ang kapistahan sa pagduaw sa mahal nga Birhen Maria sa iyang igagaw nga si Santa Isabel. Og ang atong ebanghelyo kinutlo gikan kang San Lucas, og atong nadungog ang asoy ni San Lucas mahitungod sa pagduaw ni Santa Maria unsay nahitabo pag-abot niya didto sa balay hangtod sa awit ni Maria, ang awit nga Magnificat or pagdaig sa Ginoo. So busa nining maong kapistahan mamalandong kita sa gitawag nato nga atong kasaulugan karong tuiga, Pilgrim of Hope. Gilarawan sa atong ebanghelyo karon si Maria ang gitawag nato modelo sa usa ka tawo nga in pilgrimage of hope. Nagpilgrim, no? In pilgrimage of hope. Si Maria is our model. Nganuman sa din hitabo ingon ani mga kaigsuunan. Sa dihang ang anghel nga si Gabriel miadto kang Maria aron pag-anunsyo sa dako nga balita nga siya gipili sa Dios Amahan nga mahimong inahan sa Dios nga anak nga magpakatao. Gibalita usab sa anghel ngadto kang Maria unsay nahitabo sa iyang igagaw nga si Isabel nga tigulang na kaayo. Nga si Isabel nagbuntis og 6 na kabulan ang iyang pagsabak. Ni adtong time nga si San Gabriel miadto kang Santa Maria aron ipahibalo ang dakong plano sa Dios. Karon gidawat ni Maria ang dakong plano sa Dios. Human siya mohilom aron pamalandungan ang nadungog niya sa anghel. Human siya mohimo og desisyon in favor of God's plan, gidawat niya ang plano sa Dios. Og miingon si Mary, I am the maid servant of the Lord. Be it done unto me according to thy word. So ato makita nga ang papel ni Maria, ang iyang kabubuton, iyang gipahiuyon sa kabubuton sa Dios. Matuman ang kabubuton sa Dios dinhi kanako kay ingon siya, ako ulipon sa Ginoo. Ako sulugoon niya. Be it done unto me according to thy word. So makapamalandong ta nga ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang kinabuhi, iya gyud ang gihalad ngadto sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang iyang kinabuhi, ang iyang human will, ang iyang faculties, minds, o uban pa, ang tanan nga anaa kaniya, Mary totally offered that to God because she said, I am the maid servant of the Lord. Be it done unto me according to thy word. So nindot kaayo nga kanang Maria nga atong debosyonan, kanang Maria nga atong ginasangpit, Maria nga kanunay gipahiuyon ang kabubuton aron matuman ang divine plan of God. Alang nato, alang sa tibuok kalibutan. So Mary is a model of obedience to God. Unya, model of a person in pilgrimage of hope. Karon, nakadungog siya sa balita unsay nahitabo kang Santa Isabel. Nalipay siya. Samtang nalipay siya nga gidawat niya ang plano sa Ginoo alang kaniya, nalipay usab siya nga nakadungog sa maayong balita nga ang usa ka tigulang na kaayo nga wa nay pag-asa, wala nay paglaom nga magbuntis og manganak pa, wala na kay gilakaran nas buwan. Anang gilabya na sa panahon, nabiyaan na sa train, wa na ilana, lunok na lay nabili ni Santa Isabel, di na ginapwede nga manganak. But the angel Gabriel told Mary, Mary, abi nimo ang imong igagaw, 6 months na nagbuntis karon. Mary was so happy to hear that good news.
And Mary was overly happy to accept the plan of God para niya. Busa, pag human niya og dawat sa plano sa Ginoo, human niya og ingon sa anghel, I am the maid servant of the Lord, be it done unto me according to thy word. O said, what comes next? Wala madugay, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan, ngadto sa kalungsod sa Judea, miadto siya sa balay ni Zacarias og ni Isabel. Take note nga miingon midali pag-adto sa kabungturan. Midali pag-adto. Kung ikaw magdali pag-adto, why are you going in a haste? Because of fear? No. There is no reason for Mary to fear. There is no reason for Mary to rush because of fear. No, nothing to fear. But there is something that pushes Mary to go in a haste. Ngano man, buot niya nga makita ang maong panghitabo. Buot niya nga muambit siya sa panghitabo nga nasinati ni Isabel o ni Zacarias og labaw sa tanan, buot niya nga ipaambit ang manunubos ngadto sa usa ka pamilya sa balay ni Zacarias o ni Isabel. She went in haste. Medali siya sa pag-adto. Kanus amang ka magdali kung excited ka. Diba? May nga, for example, may nga, ang atong family will go to Palawan, will go to El Nido, or will go to Surigao, will go to somewhere. Ikaw excited ka. Magdali di panghipos, ana, mga usa imong pangkuhaon, imong hipuson, ana. Ing ana, basta excited gani ka, magdali ka. Unya, excited man ka kaayo, ana, dito ang feeling is a kind of, a feeling ba nga uplifting kaayo, nga naghinam-hinam ka, nga makita nimo, nga makaabot ka dito. Feeling ni Maria, naghinam-hinam siya nga makita ang iyang igagaw nga si Isabel. Feeling niya ang paghinam-hinam nga ipaambit usab niya ngadto kang Isabel ang maayong balita nga iyang gidawat nga diha sa taguang ka ni Maria nisugod na pagtubo ang bugtong anak sa Dios nga magpakatao. Pinaagi kaniya. Feeling excitement. Feeling kanang joyful. Mary starts to travel with joy, starts to travel with hope to see what happened to Isabel, to see the goodness of the Lord in the family of Zechariah and Elizabeth. Grabe no, kana ang iyang journey, di lang siya ordinary nga journey nga murag wala lang, kanang murag routine lang. No, ang giingon sa ebanghelyo, medali pag-adto sa kabungturan. Ang iyang pagduaw kang Isabel is with excitement. Ang iyang pagduaw kang Isabel is with joy. Ang iyang pagduaw kang Isabel is with concern. Mabitaw nga at the end of the gospel mingon diri, mipuyo si Maria og 3 ka bulan uban kang Isabel og unya mipauli sa ila. Why 3 months? Gibalitaan sa 6 months na si Isabel. Unya, pag-adto niya, 3 months siya ni Puyo. So, pila naman tanan? 9. Enough nga manganak si Isabel. So, tanaw na ito mga igsuon nga, kining kapistahan sa pagduaw ni Maria sa iyang igagaw nga si Santa Isabel. We are taught of the basic truth. We are taught of the truth that cannot be hidden. Bisan og ang uban nato, they try to cover this truth. What are these truth? First, Mary was chosen by God. Ang atong pagdebosyon kang Maria is not in contrary to the will of God. Because this Mary nga atong gidebosyonan is first and foremost chosen not by us, but chosen by God. God's choice is Mary. So kung kita magdebosyon kang Maria, nagdebosyon ta sa God's choice. Ang atong gidebosyonan, pinili sa Dios. Ang atong, kumbaga, ang devotion God, kanang bitong pagpakig-amiga, pagpakig-amigo, kanang paghatag og time to be with Him or with her. A devotion to Mary is the giving time to be with Mama Mary.
Unya, masuko ang Ginoo ana. Ingon nila, masuko, dili. Nganong masuko man si God, nga kining iyang atong gidebosyonan, iya man ang pinili. Kung wa palang pilia sa Dios si Maria, kay magdebosyon ta kang Mama Mary. Mo nang uban nga mga grupo sa Kristiyanos, they hate Mary. Why are you hating Mary? You hate Mary? Mary is chosen by God. Ang atong pagdebosyon kang Mary, we are having devotion to Mama Mary, a woman chosen by God. Mo na karon. So ang mga Katoliko, strong devotion to Mary. Ngano man kanang atong gidebosyonan, oy numero 1 nga pinili sa Ginoo. So kung pinili sa Ginoo, masuko ang Ginoo nato nga magdebosyon ta kang Mama Mary. Mao nag-iingon nga kalukuhan. Ang debosyon kang Maria is never in contradiction to the will of God, because first and foremost it's God who has chosen Mary, and Mary becomes our model. So karon, model of obedience to God. So kung magdebosyon ka kang Maria, maningkamot ta sa pag-imitate sa virtues of Mary. Ang debosyon, buti pasabot nga, I devote my time to be with Mama Mary in order for me to learn from Mama Mary. And what shall we learn from Mama Mary? Obedience to God, listening to the Word of God, and acceptance of the plan of God for our lives. Karon in the visitation, ma-learn na to kang Mama Mary, kanang we journey with hope and we journey with joy. Si Mary may dali pag-adto sa kabungturan sa Judea aron muduaw kang Isabel o ni Zacarias. Miadto siya with excitement. So nindot po na no kanang muduaw bitaw ta, muduaw tas atong mga parente, atong mga ginikanan nga mga tiguang na, muduaw tas atong mga igsuong mga naisakit. We go there with excitement. Ang uban kay muadto dito mga saba. Ang uban muadto dito sa ilang mga ginikanan nga mga tiguang na, imbes kay with excitement unta na muadto dito kay kanang tagsarata makakita sa tong ginikanan adto dito ba? Nya tagsarata makabisita sa tong mga igsoon, mga friends nato, muadto ta dito with excitement pagabot dito kay mga saba. Naunsa man mga tao. Kisaman sa inyo mga saba halaan sa pangkamot. I praise the Lord. Dili mo mga saba. Thank you sa pagpamakat. No? Mona, nindo to hinumduman, we learn from Mary. Mary went in a haste to visit Elizabeth and Zechariah with excitement. Excited si Mama Mary. Mo na karon ang excitement bitaw no kanang if you go with excitement, pagkadungog sa imong tingog sa imong gibisita, ma-feel niya na o ma-sense niya unsa nga matang ang imong pagbisita. Ingon si Elizabeth, pagkadungog ko kayo sa imong tingog, lihok ang bata sa akong tiyan. Sa ingon dire, miulpot ang bata sa akong tiyan sa kalipay. Kanusa sa pagkadungog ko gayud sa imong tingog. Pagkadungog niya sa tingog ni Mama Mary, si Elizabeth, lipay kayo siya. Kunya ang bata nga nasa iyang tiyan, miulpot sa kalipay. Tingog pa lang na sa mahal nga Birhen Maria, ang nadungog ni Isabel og nasinati ni John. Unsa pa kaha, kung masinati nato ang iyang inahanon nga kaluoy, kanang mga grasya nga iyang ihatag nato, kanang iyang pagtabang pagkapangama alang kanato, aron ang atong mga giampo sa Ginoo, tabangan ta sa mahal nga inahan, paghangyo sa amahan, paghangyo sa iyang anak, to grant us what we ask. Si Isabel, tingog pa lang, lipay na kaayo siya, nakadungog sa mahal nga Birhen Maria sa iyang tingog. Ang bata nga si Juan, niulpot sa kalipay. Maingon si Juan, yehe! Ni ana ang nanay sa akong manunubos. Ingon din si Isabel, bulahan ka sa tanang mga babay, o bulahan ka ng bata nga imong ianak, kanang imong gisabak, nga sa dili madugay imong ianak, bulahan ka. Nung siya nakapubulahan kang Mama Mary, kay mituo ka
nga matuman kayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Take note unsay nakapabulahan ni Maria tungod kay Mary believes nga ang plano sa Ginoo matuman diha kaniya. Kanang mingon ta nga, believe in Jesus and you will be saved. Sawa pa kamutuo, ang mahal nga Birhen Maria nag-una na pagtuo sa plano sa Dios. Nag-una na sa pagdawat sa plano sa Dios. O gipapuyo na niya ang bugtong anak sa Dios diha sa iyang taguangkan. Dili lang sa taguangkan kundi sa kasing-kasing o sa huna-huna ni Maria. Karong adlaw sa visitation, gi-acknowledge ni Santa Isabel the high dignity of Mary. Mingon siya, oh my God, kinsa ba ko nga duawon sa inahan sa akong Ginoo? Kinsa ba ko nga duawon sa inahan ni Jesus, sa inahan sa akong manunubos, sa inahan sa Dios? Kinsa ba ako? By doing that, si Elizabeth iyang gi-recognize ang dignity ni Maria over and above other creatures. Unya, kita ato rang pasipad-an ang ngalan ni Maria, ato rang bugal-bugalan ang ngalan ni Maria, ato ra siyang pasipadon, atong awayon si Maria. Sa Biblia, wa gyud nangaway kang Maria, karon daghay mangaway kang Maria. Naunsa na baya ni una mo ang konta, Kristiyanos kami, we believe in Jesus. Nganong palaaway man ka sa nanay ni Jesus? Unsa may sa nanay ni Jesus nga palaaway man kaniya. Mao bitaw na kanang mga Kristiyanos nga di kasabot, mangaway kang Maria. Pero sa Biblia, wa gyoy bisag usa nga niaway kang Maria. Except ingon ka pader, way niaway kang Maria, na except kisa man niaway ni Maria, ang bitin, ang demonyo masuko kang Maria. Genesis 3:15, Revelations chapter 12, last verse, ang dragon miaway, mikukod kang Maria, nga numan kay ang birhen nga gigamhan sa Ginoo, mutamak og mubuak, mubungkag, mudugmok sa ulo sa bitin nga mao ang yawa. O sa ingon ni Maria sa iyang awit karon, sukad karon o Lord, ang tanang mga tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa Dios. Praise the Lord. Say ato, bulahan ka sa tanang mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. We call that to Mary. Blessed are you, O Mary. Blessed are you. Kay ingon pa sa balaang kasulatan, dili ni akong pulong ha, nasuwat ni kasulatan. Sukad karon, sukad kani adto sa pagdawat ni Mary sa plano sa Dios. Ang tanang tao motawag kanako bulahan. Hangtod karon, ang dili motawag kang Maria og bulahan, ambot lamang kung kinsa kamo nga mga tao. Ambot lamang kung kang kinsa kamo pabor. Kana siya, no? Dako kaayong kamatuoran nga dili nato pwede talikdan og taguan sa gantangan. Kamatuoran nga si Maria gipili, nga si Maria lakaw adto in pilgrimage of joy and hope, og si Maria miingon tanang mga tao mutawag kaniya nga bulahan. Pulong na as Ginoo nga na kay no one can say this word without God. So na, pagkahuman bito sa gospel, the gospel of the Lord, and then we say, praise to you, Lord Jesus Christ. Mo nagingon ni San Agustin ba? Si Saint Augustine or si Saint Jerome? Saint Jerome. Saint Jerome hingon siya, kung diha sa atong pagbasa sa Biblia, we only choose what to believe. You are not actually believing God. Instead, you are believing your own. Because it is your own that you believe. Because if you believe in God, you believe everything that is in here, that is written here.
if you believe in God. But if you believe only to yourself, you choose what to believe from what is written from the scriptures. Na mo na siya. If we only choose to believe what we want to believe in the Bible, we are not believing God, we are believing ourselves. Mao na nga karon daghan kaayong mupasipala sa ngalan ni Mama Mary. Daghay mong away kang Mama Mary. Ngano man, they choose only what to believe from the Bible. If we believe the Bible as Word of God, who are you to resist and who are you to reject this word from the Bible? From now on, all generations will call me blessed because Mary believes. Elizabeth recognizes the dignity of Mary, the high dignity of Mary, not just a human adulation to the mother of the Redeemer, but it was a divine adulation. Ngano man, tanawa ha, sa giingon, pagka duaw ni Maria, miingon, unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, who made Elizabeth able to say loudly the praises for Mary. It was the Holy Spirit. The Holy Spirit made Elizabeth to utter praises. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Blessed are you who believe that the word of God will be fulfilled in you. Dili to tao, dili na to ka nang huna-huna sa tao, iya to sa Espiritu Santo nga mipuno kang Isabel, o tungod sa kapuno ni Isabel sa Espiritu Santo, miila si Isabel sa kaharianon, sa kadungganan sa mahal nga Birhen Maria. Kadturang napuno sa Espiritu Santo, mao'y makaila og makaangkon og makapadayag sa kapuno og sa dignity of Mary. Kadturang napuno sa Espiritu Santo, katong tunga-tunga ra mangaway kang Maria. Katong wa mapuno, mo reject kang Maria. Katong napuno, mo daig kang Maria. Ang debosyon kang Maria is a devotion to a lady chosen by God. A devotion to a lady praised, highly praised by a lady, another lady filled by the Spirit, Elizabeth. Our devotion to Mary is a devotion to the best choice of God for us. Sumaw na mga igsuon nga, because sa giyon ni Jesus, he who believes will make things possible. Everything is possible for those who believe. Mauna nga ang mahal nga Birhen Maria sukad pa kani adto hangtod karon og sa maabot nga katuigan, made graces possible, makes miracles possible to happen. Ngano man, a person who believes makes everything possible. And before we are able to believe, Mary believes. And this faith of Mary is appreciated, highly praised by Elizabeth. Blessed are you who believes. Abi nato kita rin nagtuo. Ang mahal nga Birhen Maria, nauna na nga nagtuo. Ang mahal nga Birhen Maria, lig-on sa iyang pagtuo. Kita, bawg-bawg pa itong pagtuo. Muna nga mudangop ta sa mahal nga Birhen Maria, o sa atong pagdangop kaniya, Mary believes in God, and Mary prays to God for all of us. Muna nga walay hunong ang matag usa, nakaangkon gyud ta sa mga grasya nga atong gipangayo sa Dios pinaagi sa mga kamot sa mahal nga Birhen sa regla. Kanindot no nga bitaw no, kung naa kay panginahanglan, ayaw kahadlok. Naa kay problema, ayaw kahadlok. Always remember, I have a mother named Mary. I have a mother who will never abandon me along the way. Manindog itang tanan mga kaigsunan, og atong karon nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.